Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood din po sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS-FEBC Radio. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, kabilang din dyan ang inyong paboritong stasyon sa radyo. Hindi po tayo nawawala sa radyo, kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating programa na bagamat sa mga sandaling ito, hindi nyo po napapakinggan, pero tinitiyak ko po sa inyo napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ating programa sapagkat kung wala sila ay hindi nyo po mapapakinggan ang ating programa kasama po ang iba pang mga programa. Sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin yung diwa ng ating pag-develop ng intimacy sa Panginoon. Sa madalas na pagkakataon, pag pinag-uusapan po ang intimacy, hindi na ho natin maiaalis na isipin yung Bible reading, prayer, at syempre yung ating pagdalo sa mga gawain, pananambahan, yung ating mga spiritual duties and responsibilities. Pero mahalagang maunawaan na ang ilang mahalagang susi po sa tunay na intimacy, for example, ay yung pong tinatawag nating alignment. Bakit mahalaga ang alignment at ano bang ibig sabihin po nito? Well, pag sinabi po kasi nating panalangin o kaya pagbabasa ng Bible, alam niyo po ba na bagamat yan po ay ine-encourage natin, pero may mga tao na nagbabasa ng Bible, nananalangin, pero sa halip na alamin, tuklasin at gawin ang kalooban ng Panginoon, may mga pagkakataon po na hinahanap natin yung gusto natin. In other words, pabor para sa atin. For example, pwede hong ang isang tao nananalangin, pero hindi katulad ng panalangin ng Panginoon. If you remember, si Jesus, sa Garden of Gethsemane, ang prayer niya, "Not my will, but yours be done." Yan po ay makikita nating central din sa Lord's Prayer. Ang sabi po roon, "Thy will be done on earth as it is in heaven." So ang ibig sabihin po ay hindi lang tayo nananalangin para sa gusto nating iparating sa ating Panginoon yung mga kahilingan o ipagpilitan, kundi ang panalangin po ay alignment sa ating Diyos. Ang pagbabasa ng Bible po is also an alignment with God. Kaya nga, ang ine-encourage po natin sa Bible reading is a systematic Bible reading. Ang ibig sabihin po, basahin natin ang buo at sistematiko. Kasi paminsan po pagka nagbabasa ng Bible, may tendency na selective, di po ba? Yung bang may mga talatang paborito, palaging binabalikan, at may mga bahagi ng Biblia na baka nga hindi pa natin nababasa, hindi pa natin napupuntahan. Alam niyo po, ang Biblia ay pagpapakilala ng Diyos sa atin. Ito po ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ito po ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ko po sinasabi yan dahil ibig sabihin po, kung ito ay kapahayagan o pagpapakilala ng Diyos sa atin, therefore, we have a responsibility to get to know who God is. Hindi po yung tayo ay nagpapatuloy na walang masyadong pagkakilala sa ating Diyos dahil para bang, kumbaga sa tao, ang gagawin lang natin
yung katanggap-tanggap lang sa atin, yung mga paborito lang natin tungkol sa Diyos, ang siyang ating pinagtutuunan. Yung hindi nating gusto, hindi ayon sa ating ninanais o hindi aligned sa ating agenda, tinatalikuran natin. Hindi po tama yon. Kaya nga mahalaga yung term o yung idea ng alignment dahil when we pray, we align with God's will. When we read the Bible, we align with God's heart. Yan po yan. Makita natin kung ano talaga ang nais ng Diyos. Hindi po yung, sabi nga nananalangin man tayo, kung ang panalangin naman natin, kagaya ho ng ating napag-aralan, is just telling God what to do, when to do it, how to do it, di po ba? Kaya paminsan po nangyayari, napuprostrate tayo kasi ang akala natin, it's all about God answering our prayers according to our requests. Napakahalaga po that when we pray, we align. Not my will, but yours be done. Yan po. When we read the Bible, we get to know God and enjoy who God is. Hindi po yung babasahin lang natin yung gusto natin o kaya naman ay aalamin lang natin yung pabor sa ating ninanais o agenda. So yun pong idea dyan. Kaya nga, bakit ko sinasabi yan? Kasi pagka ho nawala yung essence ng alignment, baka nag-a-assume tayo that because we pray, we read the Bible, we go to church, baka akala natin intimate na tayo sa Panginoon. Pero ang totoo po, maaaring nandyan ang mga religious activities na yan, pero yung tunay at tamang diwa niyan ay hindi po nakikita sa ating buhay. Alam nyo, may mga ganyang danger po. Sa Matthew chapter 7, merong ilang mga babala sa atin dito po sa Matthew chapter 7, na sinasabi sa atin, halimbawa, pag tayo po ay gumagawa ng mga religious activities natin, paalala ho ng Panginoon sa atin, huwag natin itong gawin bilang pagpapaimbabaw. Yung diwa po nito makikita natin sa Matthew 6 going to chapter 7. O simulan natin sa Matthew 6. Ang sabi niya sa Matthew 6 verse 5, talking about yung prayer and fasting. Ang sabi po rito, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in heaven. Then your Father who sees everything will reward you. Nakita niyo po? Pwede palang may tama na motibo sa pananalangin at maaari din kung hindi tayo mag-iingat ay meron pong maling motibo sa pananalangin. Kaya nga, babala po ito Sinasabi niya, wag tayong manalangin kagaya ng mga hypocrites na ang hangarin po ay personal na atensyon, kasikatan, at magamit ang mga religious activities para sila po ay maiangat. Ganon din sa pagkakaloob, di po ba? Matthew 6:1, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. So nakita niyo po itinatama ng Panginoon yung mapagpaimbabaw ng mga gawain. Dito po ay binanggit yung word na hypocrisy. Ang hypocrisy po ay in essence pagpapanggap. Ibig sabihin, meron kang ginagawa na marahil po ay maganda sa paningin ng tao, pero sa sukatan at pamantayan ng Panginoon ay hindi papasa. Mali ang motibo. Yun po yung warning sa atin. Kaya nga, napakabigat na warning po nito, napakabigat na babala po nito dahil hindi natin basta makikita po yung puso ng tao. Baka pag merong nagbibigay, merong nananalangin, may nagpa-fasting,
baka sa ating paningin, sa ating perspective, okay na okay, di po ba? Pasadong-pasado eh. Pero ang reality po ay maaari na sa kabila po ng mga activities na ito ay maling motibo. Yan po ang isang babala na kailangan po nating tingnan dyan. Kaya nga, napaka-importante mga kapatid na itama natin ang puso natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, not just reading the Bible, not just praying in the case of what we read, not just giving, not just fasting, pero ang sinasabi nga natin, alignment with God. When we pray, we align with God. When we read the Bible, we align with God. Yan po ang napakahalagang bagay dyan. And then, kagaya po ng ating natutunan sa ating pag-aaral, yung intimacy is basically stepping in obedience. Ano po, tayo ay sumusunod. Now, keep in mind na ang ibig sabihin po ng kasalanan na siyang pumipigil doon sa intimacy na yon, dalawang bagay, no? Pinag-aralan natin paulit-ulit ito, pero napakahalaga. Yung idea po ng sin is missing the mark. Yung sin of commission, ginawa natin yung hindi dapat. Sin of omission, hindi natin ginawa yung nararapat. So therefore, tayo po ay nalalayo sa ating Panginoon. Now, sa aklat ng Hebreyo, tinalakay po dito kung paano nangyayari yung spiritual decline. No, meron pong isang author na nagsabi na ang danger daw po ng spiritual decline is so true to believers. Totoo daw po at nangyayari po ito, yung threat ng spiritual decline. At ang masakla po dito, it does not happen overnight. Hindi po tayo biglang nanlamig na lang paggising. Usually po may mga bagay na nangyayari, no? So tingnan po natin, ano ba yung mga bagay na ito na dapat nating bantayan para sa ganoon ay hindi po tayo manlamig na tuluyan sa ating Panginoon. Yung una po ay drifting from the Word. Alam nyo yung idea ng drift, kung kayo po ay napasyal sa dagat, di ho ba? Minsan merong sasakay sa salbabida. Alam pa ba ninyo yung salbabida? Yung hindi ka naman kumakampay, hindi ka lumalangoy, nakasakay ka lang. Pero mapapansin mo na hindi ka mananatili doon sa same spot, di ho ba? Inaanod ka eh. Kaya yung idea po ng drifting from the Word, kailangan nating maintindihan, by not doing anything, we actually deteriorate. Parang relasyon po kasi, di ba? Hindi naman basta religion lang ito eh, relationship. Sa relationship, di ho ba? Huwag kayong mag-usap. Ano mangyayari? Obviously, alam natin na by neglecting our duties and responsibilities, even in the context of marriage, ano po nangyari? Nagde-deteriorate po tayo. Yan po yan. Kaya yung drifting is basically neglect, negligence. Nagpapabaya po tayo. Yung mga bagay na alam natin na dapat nating ginagawa ay hindi natin ginagawa. Yung mga bagay na dapat ay ating sinusunod, hindi natin sinusunod. So that's drifting. Pangalawa po is doubting the Word. Mabigat din po ito dahil ang problema naman paminsan, tayo po ay dumarating sa point na we either calculate based on human resources rather than i-factor in natin yung kalooban ng Diyos. Alam nyo, isang epekto ho ng pag-aaral ng salita ng Diyos, you understand that ministry is God's invention. Hindi po tayo naka-invento niyan. Ang Diyos po yan, Kanya yan. Hindi po tayo. So kung siya po ang nagtalaga sa atin na gawin ng isang bagay at sigurado tayo na yung ating ihahakbang ay kalooban ng Diyos, then we should not doubt. Kasi paminsan po, yung doubt natin becomes the very hindrance to spiritual progress. If you remember sa Old Testament, napaka-classic at napakagandang huwaran. Ibig sabihin, magandang ilustrasyon. At maganda yung huwaran nung pong si Joshua and Caleb na parte po nung 12 espiya. Di ho ba? Pinapunta sila sa Promised Land at 12 spies. Pagdating sa Promised Land, ang instruction po is to verify if the land is truly a land flowing with milk and honey. So,
ang kanilang pagdayo po roon ay hindi para gumawa ng strategy, hindi para mag-imbento ng mga opinyon o pamamaraan. Bottom line, the purpose was just to go there, pumunta lang at tingnan. Lahat po, 12, they saw the same things, made the same conclusion. Ano po yon? It is truly a land flowing with milk and honey. Kaya lang, magkaiba ho ng response. Kung maalala nyo, di po ba? Yung dalawa, by faith, tama ito yung lugar. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito yung nakikita natin, lusubin na natin. Joshua and Caleb. Pero yung pong 10, naalala nyo kung ano nangyari? Ang sabi nila, sagana yung lupain. Ang lalaki naman ng tao, wag na. So ano nangyari ho? If you remember, nagkalat sila ng lagim at takot dun sa mga Israelita, so they disobeyed and the people who believed them also disobeyed. Yan po ang problem. When we doubt the word, yan po ang problem. Hindi tayo makausad. So, drifting from the word, doubting the word, pangatlo po is dullness toward the word. Dullness is, in essence, sluggishness. Yung bang parang wala na tayong excitement. We are just going through the motions. Yan ang isang nakakatakot sa sa ating relationship sa Panginoon, na baka ho, nandoon yung pagdalo, nandoon yung ating pagtupad sa mga tungkulin. Pero ang question po, nandun pa ba yung, yes, Lord, I'm really excited to get to know you. I'm eager to know you. Hindi ho ba? Kasi pag parang, getting by, survival mode na lamang sa spiritual life, you lose your passion and you lose the vision that God has entrusted to you. At paminsan po, yan talagang struggle natin. Sabi nga, madaling sumunod pag on fire ka. Pero once na ikaw po ay tinatamad sa salita ng Diyos, mapapansin mo, mahahalata yan sa obedience mo. You will also find it difficult to take a step forward. Yan po yung dullness. Inaagaw ng kaaway. Sabi nga ng isang author, sometimes by the love we lose or the love we gain. Ano pong ibig sabihin? Sometimes pag napoprostrate tayo, nadidisappoint tayo, pag merong mga unmet expectations, nanlalamig tayo, nanghihina tayo, di ho ba? Bumibigat ang kalooban natin. Yung kabila naman, the love that we gain, sometimes may mga competition naman sa puso natin, sa buhay natin. In the end, nahihirapan tayong makasunod sa nais at kalooban ng ating Panginoon. So, bantayan natin. Kasi nandyan din po ang tendency na yan, yung dullness toward the Word. And then, pang-apat is despising the Word. Ito na. Dumarating na tayo sa point na para bang pag merong pinagbabawal ang Panginoon, either we justify, we compare, o kaya pag may pinagbabawal ang Panginoon, sa halip na mainis tayo sa kinamumuhian ng Panginoon, naiinis na tayo sa Panginoon. Naku, marami hong ganyan. Yung bang tipong pag nakinig ka na sermon, tas tinamaan ka, dapat ang tugon doon, repentance. Kung tinamaan ka, repent. Validate mo, tama ba yung sinabi? Ang problema ho niyan, paminsan sa halip na magrepent, ano pong ginagawa? We despise the preacher o kaya the word. Ako na naman, pinatamaan na naman ako. Di ba? Alam nyo, kung i-validate nyo at talagang napatunayan nyo na merong mali, merong kailangang baguhin, merong kailangang ayusin, then, by all means, repent. Pero wag po yung dumating tayo sa point na ang kinaiinis na natin ay yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Yan ho ang nagiging problema. Sa halip na sumunod, pakinggan ang salita ng Diyos, we begin to despise the Word. And then finally, you defy the Word. Andiyan na po yung we refuse to hear, to listen. Hindi na natin binibigyan ng pahalaga, atensyon, pakikinig, o kung makinig man, wala na halos tayong pakialam kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya talagang makikita mo, pag hindi po tayo nag-ingat, yan po ang mga panganib sa ating Christian life. At ang result po niyan, well, we underperform for
What reasons? One, merong unrepented sin. Kasalanan, hindi pinagsisihan. So, ang resulta po, underperform spiritually. May mga untapped potentials. Tandaan nyo yung hamartia or sin, ang ibig sabihin is missing the mark. Yung pinagbabawal ginawa, yung pinagagawa, hindi ginagawa. So yung untapped potential, kabilang po yan dun sa mga may pinagagawa pero ayaw nating gawin. At dahil ayaw po nating gawin yan, ano po nangyayari sa atin? Ang nagiging resulta po mga kapatid, again, we underperform. Unfocused. Hindi tayo nagtutuon, di ba? Ibig sabihin, we live a distracted life. Naalala niyo yung parable of the sower, yung nahulog sa matinik? Ang sabi ng paliwanag, the busyness of life and the lure of wealth. Yung mga kaabalahan at saka yung kayamanan, paghahangad na yumaman ay naging hadlang sa kanyang paglago. So yan po. And then, yung unused spiritual gifts. Binigyan tayo ng kakayahan. Nawawala na tayo sa paglilingkod, di ba? So, nasa iyo pa rin yung kaloob. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ito? Naglilingkod ka ba? Sometimes we have our justifications. We blame people. Nakakatisod kasi dyan eh. Tama ho ba yun? Minsan nakakahiya kasi. One time may kausap po ako dyan. Sinasabi niya, alam mo, pastor, pagka nagkasala ka, nakakahiyang bumalik eh. Ang sinasabi ko po, dalawang bagay lang. Lahat naman nakakahiya eh. Ang bumalik ay nakakahiya. Di ba? Ang magpatuloy at magpabaya ay nakakahiya rin. Ang tanong, anong nakakahiya ang pipiliin mo? Di ba? Kasi kung sinasabi mo nakakahiya, sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, nakakahiya din naman yung nagpapatuloy ka sa pagpapabaya at sa pagkakasala. Kaya lang, mas pinili mong matimbang yung nakakahiya na bumalik sa church. Di po ba? Sinasabi natin, mahirap kasi, pastor eh. Lahat naman mahirap eh. Ang pananatili sa pagkakasala ay mahirap dahil labag sa kalooban ng Diyos yan eh. Yung pagbalik ay mahirap. Ang tanong, anong mahirap ang pinipili mo? Yun po ang challenge doon. Kaya ang hamon talaga sa atin is kilalanin natin yung ating pagkakasala, acknowledge the mistakes, the offense, agree with God's standards, sumang-ayon tayo sa kanyang pamantayan. Kung tayo po'y nagkasala, kilalanin natin, iayon natin ang puso natin sa kanyang kalooban, abstain from sin, umiwas tayo sa kasalanan, di ba? Or anything that will lead to that. Align with God's will and then allocate your life for God's purpose. Ilaan natin ang buhay natin sa layunin ng Panginoon. Kaya napakahalagang tandaan. Sabi nga po, it is God's kindness that leads us to repentance. Makakabalik tayo pero ang tanong po, handa ba tayong bumalik? Yan po ang mahalagang pag-isipan. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.